Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1566-72. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat nasa isip ni Alvin ang ganoong kaisipan, hindi siya sigurado dito. Sa mundong ito na sumunod sa batas ng gubat, mayroon pang ang mag-ama na nagkaaway at naging pamangkin lang. Gayunpaman, ang clan leader ng Sito clan ay medyo mapagbigay. Isang 4-star Divine Strider Talisman at isang 4-star Golden Energy Talisman. Kahit ako ay hindi maiwasang matukso. Sa katunayan, si Alvin ay labis na natukso. Binigyan ng 3-star Divine Strider Talisman ang user nito ng bilis ng Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse sa loob ng 15 minuto. Binigyan ng 3-star Golden Energy Talisman ang gumagamit nito ng pagtatanggol sa isang powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage sa loob ng 15 minuto. Kung gagamitin ng 4-star Divine Strider Talisman at Golden Energy Talisman, walang alinlangan na ibibigay nila ang bilis at depensa ng user nito na katumbas ng isang powerhouse ng Saint Stage. Bagamat medyo makapangyarihan na ngayon si Alvin, mapapatay lang niya ang pinakamahina na powerhouse ng Saint Stage kung gagamitin niya ang Jasper Celestial Sword. Bukod dito, kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo. Ito ay katulad ng pagbibigay ng 1,000 damage point sa kaaway at 800 damage point sa kanyang sarili. Tungkol sa bilis, kahit na pinakawalan niya ang kanyang pinakamabilis na bilis sa tulong ng lumilipad na espada mula sa Thousand Sword Territory, maaabutan lamang niya ang pinakamahina na powerhouse ng Saint Stage, malayo pa rin ito sa isang tunay na powerhouse ng Saint Stage. Kaka-rating ko lang sa kabisera ng Windfall Nation at ganap na hindi pamilyar sa mga tao at sa lugar. Marahil ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na pansamantalang patatagin ang aking posisyon sa kabisera ng Windfall Nation. Nang maisip ito ni Alvin, lalo siyang natukso. Kara-rating lang niya sa kabisera ng Windfall Nation. Mahahanap man ito si Arwin o nagtatanong tungkol sa puwersa sa likod ni Nympha, walang alinlangan na kailangan niya ng mga koneksyon para magawa iyon. Sa kasalukuyan, wala siyang anumang koneksyon. Ang insidenteng ito ng pagkakulam ng Great Young Master ng Sito Clan ay isang magandang pagkakataon para kay Alvin. Sa kasalukuyan, si Alvin ay 80% na sigurado na ang Great Young Master ng Sito Clan ay isinumpa gamit ang Devil Inscription. Ipinaliwanag nito ang mga sintomas ng bewitch na kasalukuyan niyang ipinakita. Ang Devil Inscription ay ipinaliwanag sa Jade Token na naglalaman ng Saint Inscription. Ipinaliwanag din nito kung paano masisira ang inscription. Bukod dito, batay sa mga salita ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tila ang Devil Inscription na inilagay sa Great Young Master of Sito Clan ay hindi isang makapangyarihan. Bagamat hindi ito isang makapangyarihang Devil Inscription, hindi pa rin ito magagawa ng 9-star Saint Inscription Master kung hindi niya alam ang pamamaraan. Isang itim na marka na kahawig ng isang gagamba. Ito kaya ay ang Aphotic Spider Devil Inscription. Bulong ni Alvin sa sarili. Sa Jade Token na naglalaman ng Saint Inscription, ipinaliwanag nito ang ilan sa mga karaniwang makikitang Devil Inscriptions at ang paraan para masira ito. Ang Aphotic Spider Devil Inscription ay isa sa mga inscripsyong nabanggit. Isa itong 1-star Devil Inscription, ang pinakasimple at pinakamadaling uri ng Devil Inscription. Dalubhasa ni Alvin ang Strange Inscription Art. Kung hindi niya mababasa ang impormasyong nakaimbak sa huling bahagi ng token ng Jade. Hindi niya malalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Devil Inscriptions kung hindi ito ang kaso. Si Alvin ay halos tiyak na hindi alam ni Arwin ang tungkol sa Devil Inscriptions kahit na nabasa na rin niya ang impormasyong nakaimbak sa Jade Token. Ito ay dahil ang impormasyon tungkol sa Devil Inscriptions ay hindi mahalata sa iba't ibang impormasyon na nakaimbak sa Jade Token. Kung hindi makabisado ng isang tao ang Strange Inscription Art na nakaimbak sa naunang bahagi, natural, hindi babasahin ng isa ang impormasyon sa dulo dahil ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Kung hindi dahil sa katotohanang pinagkadalubhasaan ni Alvin ang Strange Inscription Art, sigurado siyang mapapalampas niya ang impormasyon tungkol sa Devil Inscription sa bandang huli. Pagkatapos kumain at magbayad ng bill, lumabas si Alvin sa restaurant habang nagbuo ng plano sa kanyang puso. Maglalakbay na lang ako sa Sito Clan at titingnan.
Gayunpaman, kung masisiguro kong ang Emperor ng Windfall Nation ang gustong pumatay sa dakilang Young Master ng Sito Clan, mas mabuti para sa akin na huwag isawsaw ang aking mga paa sa pool na ito ng madilim na tubig. Kararating ko lang sa kabisera ng Windfall Nation. Kung sasaktan ko ang Emperor bago magkaroon ng pagkakataon na gawin kung ano ang pinunta ko rito, hindi ito makakabuti sa akin. Pagkatapos magtanong tungkol sa lokasyon ng Sito Clan, agad na pumunta si Alvin doon. Bilang isa sa mga dakilang angkan na mas mababa lamang sa Windfall Nation, ang mansyon ng Sito Clan ay napakaganda at malaki. Ito ay hindi mas maliit kaysa sa ari-arian ng Moon Illumination Sect. Sa katunayan, ang ari-arian ng Moon Illumination Sect ay matatagpuan sa isang tigang na bundok. Ang Sito Clan Mansion, sa kabilang banda, ay matatagpuan sa isang pangunahing lugar sa kabisera ng Windfall Nation. Mayroong pang-anim na antas na reserbang Saintstone na kinokontrol ng pamilyang Imperial ng Windfall Nation. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng Imperial Palace of Windfall Nation. Mayroon ding reserbang Saintstone sa ikapitong baitang sa ilalim ng mansyon ng Sito Clan. Bukod doon, ang kapaligiran ng paglilinang sa Windfall Nation ay karaniwang maganda. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang cultivation environment sa mansyon ng Sito Clan ay mas mahusay kaysa sa Moon Illumination Sect. Sa dakilang pasukan ng Sito Clan. Matapos malaman ng isang grupo ng mga bantay ng Sito Clan ang intensyon ng pagbisita ni Alvin, isa sa kanila ang mabilis na pumasok upang iulat ito. Maya-maya, may lumabas na matandang lalaki. Sinusundan siya ng bantay ng Sito Clan na pumasok para gumawa ng report mula sa likuran. Ordinaryo lang ang itsura ng matanda. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matalino. Sa isang sulyap lang, masasabing hindi siya simpleng tao. Sigurado ka ba? Paglabas ng matanda ay hindi na siya nagsalita pa. Nakatitig lang siya kay Alvin na parang sinusubukang tiyakin kung gaano kaitiwala si Alvin. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ng matanda, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago, at ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, sa halip na tanungin mo ako kung may tiwala ako o wala, bakit hindi mo ako isama para makita ko ang iyong dakilang Young Master? Sa ngayon, hindi mo ba naisip na dapat mong pretuhin ang isang patay na kabayo na parang buhay pa ito? Nang lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, agad na naging seryoso ang mukha ng matanda. Inihambing mo talaga ang Young Master ng aking clan sa isang kabayo. Sabay-sabay, ang grupo ng mga gwardya ng Sito Clan ay pinandilatan din ng masama si Alvin na para bang sasalakayin siya sa sandaling ibinigay ng matanda ang kanyang utos. Mukhang hindi nararamdaman ng iyong Sito Clan na apurahan ang bagay na ito. Kung ganoon, sige, magpanggap na lang na hindi ako dumating. Umiling si Alvin at naghanda na umalis. Gayunpaman, sa sandaling lumingon si Alvin, humarang ang matanda sa kanyang daan at malamig na sinabi, sa tingin mo ba magagawa mo iyon pagkatapos mong insultuhan ang ating Young Master? Sa tingin mo ba ay walang silbi ang ating Sito Clan? Scram! Naglabas ng salita si Alvin nang hindi nagmamadali habang nakakunot ang noo niya. Sa sandaling naisip ni Alvin na ang lalaki ay magiging pagalit at aatake, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Pakiusap. Hindi lamang hindi umatake ang matanda, ngunit talagang tumabi siya at magalang na inimbitahan si Alvin sa mansyon ng Sito Clan. Medyo nagulat ito kay Alvin. Baka masokista talaga ang mga miyembro ng Sito Clan. Magugustuhan lang nila kung gumamit siya ng dahas. Guro, pasensya na po sa pagiging walang galang ko kanina. Gusto ko lang makasigurado na ikaw ay tunay na may kakayahan. Tutal, ang ating Young Master ay kasalukuyang nasa isang malalang sitwasyon. Hindi na niya matiis ang pinsala, paliwanag ng matanda habang nanlalabo ang kanyang mga mata, at siya ay bumaantong hininga. Natiyak mo na ba kung may kakayahan ako o hindi? Tumingin si Alvin sa matandang lalaki na may malabong ngiti. Base sa iyong kumpiyansa lamang, sapat na para sa akin na imbitahan si Master upang subukan. Gaya ng sinabi mo, ang sitwasyon ng ating Young Master ngayon ay dapat pretuhin na parang ang patay na kabayo ay buhay pa, patuloy na sinabi ng matanda. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, nakita niyang nakakatawa ito sa kanyang puso. Nawala ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi niya, pakiusap, pangunahan ang daan. Sabi nga sa kasabihan, ang hirap sumampal ng nakangiti.
Dahil ang kabilang partido ay naging sinsero ngayon, hindi mangyayari na umalis siya sa sandaling ito. Bukod dito, dahil nilayo niyang patatagin ang kanyang posisyon sa kabisera ng Windfall Nation, ang Sito Clan ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Pagpasok sa Sito Clan, agad na nagliwanag ang mga mata ng eksenang sumalubong sa kanya. Gaya ng inaasahan ng isang dakilang angkan sa kabisera ng Windfall Nation. Ang mga dekorasyon sa harap ng patio ng mansyon ay talagang nakadilat. Sa pinakakaunti, ang lahat ng mga dekorasyon na nakita noon ni Alvin ay hindi maihahambing sa Sito Clan. Sa paglalakbay, nalaman din ni Alvin ang tungkol sa pagkakakilanlan ng matanda. Ang matanda ay ang manager ng panlabas na mansyon para sa Sito Clan. Bagamat dinala siya ng matanda sa Sito Clan, nakita ni Alvin na ang matanda ay walang malaking pag-asa na pagalingin niya ang Great Young Master ng Sito Clan. Ito ay parang isang formalidad. Tungkol sa nangyari kanina sa labas ng mansyon, nahulaan ni Alvin na isa itong pagsubok na itinakda ng Sito Clan. Ang mga hindi kumpiyansa ay hindi na kailangang pumasok para subukan. Ito ang ugali ng Sito Clan. Sa ilalim ng patnubay ng matanda, naglakad si Alvin sa harap ng bakuran ng Sito Clan patungo sa isang napakahabang koridor bago tuluyang huminto sa dulo ng koridor sa harap ng isang malaking pinto. Sa harap ng malaking pinto, parehong nakaharang si Alvin at ang daan ng matanda. Tulad ng inaasahan sa isang mahusay na angkan ng Windfall Nation, mahigpit ang seguridad, bulong ni Alvin sa sarili. Sa katunayan, ang nagdala sa kanya ay ang tagapamahala ng patio sa harapan. Kahit siya ay walang awang hinarang. Narito ang doktor na ito upang tingnan ang sakit ng Great Young Master. Magpalabas ng isang lalaki, at dalhin siya upang makita si Manager Fuller. Sa sandaling ito, ipinagkatiwala ng matandang lalaki si Alvin sa mga disipulo ng Sito Clan na nagbabantay sa malaking pinto sa loob ng mansyon. Pagkatapos nito, bumaling siya para sabihin kay Alvin, "Guro, pagkatapos mong makapasok sa pintong ito, makakarating ka sa panloob na mansyon ng ating Sito Clan. Magpapadala sila ng isang lalaki para dalhin ka kay Manager Fuller, ang manager ng Sito Clan ng panloob na mansyon. Pagkatapos ay dadalhin ka ni Manager Fuller sa Great Young Master." Sige. Tumango si Alvin bago siya pumasok sa loob ng mansyon, kasunod ng pangunguna ng disipulo ng Sito Clan. Matapos makapasok sa panloob na mansyon, nagkaroon ng isa pang karanasan si Alvin. Kung ikukumpara sa harap na patio o maging sa buong panlabas na mansyon, ang dekorasyon ng panloob na mansyon ay mas maganda at kahanga-hanga. Nagpakita ito ng nakaka-relax at nakaka-preskong vibe. Di nagtagal, nakilala ni Alvin si Manager Fuller, ang manager ng panloob na mansyon. Ang Manager Fuller na ito ay isang magandang babae na mukhang nasa edad 30s o 40. Bagamat hindi siya kasing ganda ng kanyang dalawang nobya, ang hindi mahahalata at nakakabighaning alindog na nagmumula sa kanyang hubog na figure ay naging dahilan ng pagkaakit ng mga tao sa kanya. Matapos malaman ang tungkol sa intensyon ni Alvin, pinag-aralan ng magandang babae si Alvin na may bahagyang pagsimangot. Bagamat hindi mahuhusgahan ang isang tao ayon sa kanilang edad sa Dow Marshall St. Land, ang kabataan at kagwapuhan ni Alvin ay nagmukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Si Alvin, natural, ay napansin ang reaksyon ng babae, at nahulaan niya kung ano ang iniisip nito. Gayunpaman, hindi siya pinansin at ngumiti lang. "Sundan mo ako." Walang pakialam na sumenyas ang magandang babae bago siya humantong sa daan. Hindi napigilan ni Alvin na magnakaw ng ilang sulyap sa kanyang umuugoy na curvaceous figure. Hindi naman sa malaswa siyang tao, ngunit ito ay likas lamang ng isang tao. Habang sila ay naglalakad, ang magandang babae ay walang pakialam na nagtanong, "Ilan ang mga bituin ng Saint Inscription Master?" "Hindi ako isang Saint Inscription Master." Umiling si Alvin bilang tugon. Agad na napatigil ang magandang babae sa kanyang tugon. Paglingon niya ay tinitigan siya nito sa inis. "Hindi ka isang Saint Inscription Master. Kung gayon para saan ka nandito?" 1567. "Huwag mong sabihin sa akin na ang iyong Sito Clan ay may panuntunan na nagsasaad na ang Saint Inscription Masters lamang ang maaaring dumating. Kung ganoon ang kaso, aalis ako kaagad." Walang pakialam na sabi ni Alvin na may ika-not careless expression sa mukha ng babae na ang mukha ay naging seryoso. Nang marinig ito ng magandang babae, bahagyang lumuwag ang kanyang mukha bago siya muling tumingin kay Alvin.
Walang sabi-sabi, nagpatuloy siya sa pag-lead. Bagamat hindi niya alam kung saan nakuha ng binata ang kanyang pagtitiwala, hindi niya ito hiniling na umalis. Dahil nandito na siya, baka hayaan na niya itong subukan. Papabayaan niya ang kanyang tungkulin kung itinaboy niya ito. Sa ilalim ng gabay ng magandang babae, hindi nagtagal ay dumating si Alvin sa isang maluwang na patio sa loob ng maluwang na mansyon ng Sito clan. Papasok muna ako para ipaalam sa kanila ang iyong pagdating, sabi ng magandang babae kay Alvin at pumasok sa isang malaking patio nang hindi hinintay ang sagot ni Alvin. Habang nakatayo si Alvin sa pintuan, kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi rin simple ang manager ng inner mansion ng Sito clan. Ang kanyang cultivation base ay nasa Paramount Saint Rudiment stage. Ang vibe na ibinibigay niya sa akin ay walang pinagkaiba sa mga vice sect leaders ng Moon Illumination sect. Dapat ay nasa imminent saint stage na siya. Kung noon pa man, mas magiging maingat si Alvin dahil alam niyang ang magandang babae ay nasa nalalapit na stage ng santo. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nakaramdam siya ng kawalang interes. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiwala siyang walang sino man sa ilalim ng stage ng saint ang makakapareha niya kahit na hindi niya ginamit ang Jasper Celestial Sword. Maya-maya pa ay lumabas muli ang magandang ginang kasama ang isang matanda. Ang matanda ay puno ng puting buhok at nakasuot ng malinis at maayos na puting damit. Siya ay lumitaw na matikas at matikas. Bawat hakbang niya ay mukhang natural sa mga mata ni Alvin. Sa isang tiyak na lawak, nakaramdam pa siya ng kaunting pressure sa matanda. Powerhouse ng Saint Stage. Nang makita ni Alvin kung gaano magalang at mapagkumbaba ang magandang babae sa matanda, kasama ang pressure na nararamdaman, hindi nahirapan para sa kanya na alamin ang lakas ng matanda. Hindi niya maiwasang bahagyang magulat. Ang lugar na ito ay tila ang tirahan ng Great Young Master ng Sito clan. Bakit narito ang isang powerhouse ng Saint Stage? Sa isang 7th rate na puwersa tulad ng Sito clan, kadalasan ay mayroon silang ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa karamihan. Natural lang para kay Alvin na magulat sa presensya ng isa dito. Ito si Elder Harrison, sabi ng magandang babae kay Alvin sa sandaling lumitaw ang matanda. Elder Harrison, tumango si Alvin sa matandang lalaki bilang isang paraan ng pagbati. Bago pa makasagot ang matanda, pinaalalahanan ng magandang babae si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, isang bakas ng inis ang maririnig sa kanyang boses. Si Elder Harrison ay ang Supreme Elder ng Sito clan kaya mangyaring magkaroon ng higit na paggalang. Manager Fuller, sa palagay mo ba ay medyo kumokontrol ka na? Ang layunin ng pagbisita ko ay upang bigyan ng pabor ang Sito clan. Paano kung si Elder Harrison ang Supreme Elder ng iyong angkan? Huwag mong sabihing inaasahan mong yumuko ako at luluhod. Malakas at prangka na sabi ni Darfield nang walang pagpipigil habang nakatingin sa babae nang walang pakialam. Ikaw. Maliwanag na hindi inaasahan ng magandang babae na sasabihin ni Alvin ang mga salitang iyon ng malakas. Agad na nagdilim ang kanyang mukha habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Ano? May nasabi ba akong mali? Napangiti si Alvin. Mula sa sandaling pumasok si Alvin sa Sito clan, nagpasya na siya na patatagin ang kanyang posisyon sa Windfall Nation sa pamamagitan ng Sito clan. Upang ituring na mahalaga, dapat niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Sa kanyang lakas at tulong na mayroon siya, mayroon nga siyang kwalipikasyon na kumilos sa ganoong paraan sa harap ng isang angkan tulad ng Sito clan. Samantala, hindi na tinitigan ni Alvin ang magandang babae. Sa halip ay nakatingin siya sa matandang nasa harapan niya. Napansin niyang sumili ang hindi maipaliwanag ng ngiti sa gilid ng bibig ng matanda. Hindi niya alam kung bakit, ngunit agad siyang nabantayan nang makita niya ang ngiti. Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang lumindol ang lupa na sinamahan ng tunog ng pagsabog. Naramdaman ni Alvin ang malakas na hangin na humahampas sa kanya. Umihip ito ng napakalakas na may tunog ng panaghoy. Sinabayan ng halimuyak ang malakas na hangin. Ang halimuyak na ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Galing ito kay Manager Fuller, ang manager ng Inner Mansion, ang magandang babaeng sumusunod sa likod ng matanda. Ang biglaang paglipat ni Manager Fuller ay ganap na hindi inaasahan ni Alvin. Gayunpaman, si Alvin ay hindi isang mahinang tao.
Sa harap ng biglaang pag-atake ni Manager Fuller, medyo kumaibot ang kanang braso niya bago niya pinakawalan ang kanyang malupit na lakas. Nang ang tunay na enerhiya ay dumaan sa 79 na Saint Vein sa kanyang kamao, ang kanyang makapangyarihang kamao ay sumuntok upang salubungin ang maselang palad ni Manager Fuller na kanyang itinulak palabas upang makakuha ng mataas na kamay. Ang pinong tulak ng palad ay biglang sumulpot sa kanya na parabang nag-transform ito sa isang dambuhalang cattail leaf fan. Nais niyang paliparin si Alvin gamit ang kanyang palad. Nakipag-sparring ang bakal na kamao sa kanyang kalaban, nagdedepensa ng higit pa sa pag-atake. Sinalubong nito ang palad ng magandang babae na walang takot. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang kamao at palad. Bang! Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang isa pang dumadagandong na pagsabog. Sa wakas ay nakipag-ugnayan sina Alvin at Manager Fuller sa isa't isa. Ang kanilang laban ay hindi nagsasangkot ng paggamit ng mga diskarte mula sa Saint Grade Martial Tactics, True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast, True Energy Consolidated Territory o kahit na Saint Weapon. Nakipaglaban sila gamit lamang ang kanilang True Energies. Natural, sa kaso ni Alvin, hindi lang ito True Energy. Matapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Paramount Saint Rudiment Stage, ang kanyang pisikal na katawan ay muling nagbago, at ang enerhiyang taglay niya ngayon ay mas nakakatakot kaysa dati. Dahil sa katotohanang nakalusot lang siya sa Paramount Saint Rudiment Stage hindi pa katagal, wala siyang anumang kalamangan sa True Energy. Bagamat mayroon siyang 79 na Saint Veins para dalhin ang kanyang True Energy, higit pa sa pag-atake ang kanyang depensa. Ito ay dahil bago siya magkaroon ng pagkakataong kumilos, inipon na ni Manager Fuller ang kanyang True Energy sa kanyang palad at hindi nagpakita ng anumang awa sa kanyang malabagyong pag-atake. Dahil sa kadahilanang ito, ang kanyang 79 na Saint Veins ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang kalamangan. Habang ang mga airwaves ay marahas na kumawala mula sa lugar kung saan sila nabangga, ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago habang siya ay nakaugat sa parehong lugar. Para siyang bundok na hindi natitinag, ni hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sa kabilang banda, si Manager Fuller na dating kumpiyansa ay nawala ng kumpiyansa. Sa sumunod na sandali, pinalipad siya. Nagawa lamang niyang huminto pagkatapos lumipad ng ilang metro ang layo, na mukhang kahabag-habag. Sa katunayan, nagpakita ng kaunting awa si Alvin. Kung hindi, siya ay nasa isang mas kahabag-habag na kalagayan. Pwede na ba akong pumasok? Matapos talunin si Manager Fuller, hindi man lang siya nilinga ni Alvin. Sa halip, tumingin siya sa matandang lalaki, si Harrison, ang Supreme Elder ng angkan, na nakatayo sa hindi kalayuan mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi na niya kailangan panghulaan para malaman na ang matanda ang humiling kay Manager Fuller na umatake. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng walang ingat sa harap ng matanda. Oo naman. Nang marinig ni Harrison ang mga salita ni Alvin, tumango siya na parang hindi niya alam na nakita siya. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, agad siyang humakbang papunta sa malaking patio. Sinundan siya ni Harrison. Sabay tingin niya kay Manager Fuller na mukhang namumutla. Wala na itong kinalaman sa iyo. Sige, magalang na sagot niya. Gayunpaman, bago siya umalis, hindi niya maiwasang lumingon para tingnan ang silhouette ni Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang takot at kawalang paniwala. Sigurado akong hindi siya isang powerhouse ng Saint Stage, ngunit halatang mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi kaya siya ang powerhouse ng Heaven Ranking. Sa sandaling naisip ito ni Manager Fuller, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Ang Heaven Ranking ay isang mahalagang ranking sa Dao Martial Saintland. Ito ay kadalasang nilikha ng isang fifth-rate na puwersa. Sa madaling salita, sakop ng Heaven Ranking ang isang buong lupain. Upang maging mas tumpak, sakop nito ang lahat ng mga powerhouse sa tuktok ng stage ng Saint Rudiment na nasa isang piraso ng lupa. Mayroong 100 tao sa Heaven Ranking. Lahat sila ay malalakas na powerhouse sa tuktok ng stage ng Saint Rudiment at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa Saint Stage. Sinasabing ang pinakamahinang tao sa Heaven Ranking ay nagtataglay ng lakas upang labanan ang tatlong ordinaryong imminent Saint Stage powerhouse ng sabay-sabay. Kung malalaman ni Alvin ang tungkol sa pagkakaroon ng Heaven Ranking, tiyak na magugulat siya dahil ito ay katulad ng Earth Ranking sa 9 Sect Alliances.
Ang pagkakaiba ay ang Earth ranking ay mga ranking ng powerhouses sa peak ng Mortal Shedding stage habang ang Heaven ranking ay ranking ng powerhouses sa peak ng Saint Rudiment stage. Sa totoo lang, ang Earth ranking ay isang imitasyon ng Heaven ranking. Sa Dao Martial Saint Land, maraming lugar na katulad ng distrito ng 9 sect alliances. Tulad ng para sa mga puwersa ng 5th rate, bagamat marami sa kanila sa Dao Martial Saint Land, mayroon lamang mga ilang dosina sa kanila. Kahit na ang bawat 5th rate na puwersa ay may sariling Heaven ranking, mayroon lamang ilang dosenang Heaven ranking sa Dao Martial Saint Land. Batay dito, makikita ng isa kung gaano kahalaga ang Heaven ranking. Ang lahat ng mga powerhouse na narank sa Heaven ranking ay ang pinakamahusay sa Saint Rudiment stage. Ito ay dahil sa ganap na pagbabago ng ugali ni Manager Fuller nang maghinala siya na si Alvin ay isang powerhouse ng Heaven ranking. Sa pagkakataong ito, nang maalala niya ang halos perpektong gwapong mukha, biglang namula ang kanyang pisngi. Para siyang isang mahiyaing babae noong tagsibol. Natural, walang ideya si Alvin tungkol sa pagbabago ng ugali ni Manager Fuller at hindi rin niya gustong malaman ang tungkol dito. Sa sandaling ito, pumasok siya sa silid ng Great Young Master kasama si Harrison, ang Supreme Elder ng Sito Clan. Ang silid ay payak. Nahirapan si Alvin na paniwalaan na ito ang silid ng kahalili ng Sito Clan. Ang katotohanan ito lamang ang nagparamdam kay Alvin ng kaunting pagmamahal sa Great Young Master ng Sito Clan. Kasabay nito, sa wakas ay nakita ni Alvin ang Great Young Master ng Sito Clan, si Hyder Sito. Nakahiga siya sa kama. Si Hyder ay may gwapo ngunit malambot na mukha. Sa kasalukuyan, ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Nakakatakot ang hitsura ng markang itim na gagamba sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang pumasok si Alvin sa silid kasama si Harrison, nahirapang umupo si Hyder. Batay doon, makikita ng isa kung gaano siya kaina. Ito ay halos parang siya ay tulad ng isang ordinaryong tao na walang cultivation base. Lolo how? Binati niya muna si Harrison bago ibinaling ang tingin kay Alvin. Ginalaw niya ang kanyang maputlang labi, nagtanong, at ito ay... Ito ang master na narito upang tingnan ka. Mukhang maganda ang relasyon ng Harrison kay Hyder. Mabait ang mga mata niya kapag kausap siya. Sumuko na ako kaya bakit pa kayong lahat? Napabuntong hininga si Hyder. Huwag sumuko hanggang sa huli, seryosong sabi ni Harrison. Sige. Tumanggaw si Hyder bago tumingin kay Alvin na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Pakiusap. 1568. Ang layunin ng pananaw ni Hyder ay nakaapekto kay Alvin sa ilang lawak. Sa katunayan, noong una siyang pumasok at nakita ang markang itim na gagamba sa pagitan ng mga kilay ni Hyder, 70% siyang nakatitiyak na iyon ang Aphotic Spider Devil inscription. Natural, hindi siya magiging 100% tiyak hanggat hindi niya ito napagmasdan gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Relax, sabi ni Alvin kay Hyder sa napakalambot na boses na nagbigay ito ng pakiramdam na ang isa ay naliligo sa hangin ng tagsibol. Sa sandaling lumuwag ang mukha ni Sitohan, ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay mabilis na tumakas at agad na pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Hyder. Upang maging mas tumpak, pumasok ito sa marka ng itim na gagamba sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Hyder. Sa sandaling pumasok ang espiritual na enerhiya ni Alvin sa pagitan ng mga kilay ni Hyder, nagpakawalo ng matinis na sigaw si Hyder at agad na lumuhod. Anong ginagawa mo? Nang makita ni Harrison na nakatayo sa gilid ang eksenang ito, hindi na niya mapanatili ang kanyang kalmado, nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Alvin. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Alvin. Isang mahina ngunit may kumpiyansang ngiti ang lumitaw na sa gilid ng kanyang bibig. Walang duda na nakita ni Harrison ang ngiti ni Alvin. Kumalabog ang kanyang puso. Huwag mong sabihing may paraan siya. Dahil si Alvin ay lumitaw sa kanyang harapan, mula sa paraan ng kanyang madaling pagsupil sa manager ng Sito Clan sa loob ng mansyon at sa kanyang ugali habang sinusuri niya ang sakit ni Hyder, nahirapan si Harrison na makita ang binata. Bagamat alam niyang ang binata ay hindi isang powerhouse ng Saint Stage, tila mas misteryoso pa siya kaysa sa isang powerhouse ng Saint Stage. May paraan ka ba? Mataimtim na tanong ni Sito pagkatapos huminga ng malalim. Gayunpaman, patuloy siyang hindi pinansin ni Alvin.
Sa halip, lumipat siya sa gilid ng kama at iniunat ang kanang kamay at ginamit ang hinlalaki upang idiin ang markang itim na gagamba sa pagitan ng mga kilay ni Hyder. Sa susunod na sandali, makikita ng isang tao ang itim na marka ng gagamba sa pagitan ng mga kilay ni Hyder ay nagsimulang kumupas ng kaunti. Bagamat bahagyang kumupas ito, malinaw na nakikita ito ni Harrison na kanina pa nagmamatsyag. Sa sandaling ito, nakuha na niya ang sagot na gusto niya kahit na hindi siya sinasagot ni Alvin. Isang tame time ng ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Erg! Sakto nang umatras si Alvin, nagising si Hyder. Medyo gumanda ang maputlang mukha niya. Anong nangyari? Bakit mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon? Tulala na tanong ni Hyder. Maya-maya na parang may naalala lang siya, lumingon siya kay Alvin. Ay ikaw ba iyon? Sino pa kaya kung hindi ako iyon? Huwag mong sabihing si Elder Harrison iyon. Natural, alam ni Alvin ang ibig sabihin ng Hyder. Nakangiting sabi niya, halos may ideya ako tungkol sa kung ano ang mali. Hindi mahirap para sa akin na basagin ang devil inscription na isinumpa mo. Gayunpaman, kakailanganin natin ang ilang mga item. Dahil ikaw ay mula sa Sito clan, hindi ka mahihirapang hanapin ang mga item. Noong nagsasalita pa si Alvin, natigilan na si Hyder, dahilan para hindi siya makapag-focus sa huling bahagi ng mga salita ni Alvin. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang devil inscription, mahina niyang hulaan na may kinalaman ito sa kalagayan ng kanyang katawan. Ang mas mahalaga ay ang binatilyong ito na nakasuot ng lila ay tila nagsabing maaari niya itong gamutin. Ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Hyder na siya ay umaakyat sa langit pagkatapos na mapunta sa impyerno. Sa katunayan, siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa pagkatapos ng lahat ng sakit at pagpapahirap dati. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na matapos ang ilang 4-star Saint Inscription Masters na mahusay sa pagpino ng mga table tasks ay nagpasya na hindi siya mabubuhay hanggang sa susunod na buwan, isang sinag ng pag-asa ang sumisikat sa kanya ngayon. Ang sinag ng pag-asa na ito ay agad na nagtanggal ng lahat ng mga anino sa kanyang puso. Kung mabubuhay ang isang tao, sino ang gugustuhing mamatay? Bukod dito, ito ay nasa ilalim ng isang kaina-hinalang kondisyon. Ano ang devil inscription? Nagtataka si Harrison na nakatayo sa gilid. Ang devil inscription ay isang uri ng saint inscription. Gayunpaman, hindi tulad ng ordinaryong saint inscriptions, ito ay isang saint inscription na ginagamit para saktan ang iba. Isa rin itong minsanang saint inscription. Ito ay katulad ng Dao Talisman sa bagay na ito, agad na sagot ni Alvin. Mayroon talagang isang saint inscription. Hindi napigilan ni Harrison ang pagkagulat. Ito ang unang beses kong marinig ito. Gayunpaman, bakit may devil inscription ang Little Hyder na ito? Tanong ni Harrison, nalilito. Dahil ang devil inscription ay isang saint inscription, kailangan din itong isulat. Ito ay karaniwang nakatago sa isang saint weapon, at maaari itong ganap na sumanib sa ordinaryong saint inscriptions, na ginagawa itong hindi napapansin. Bukod pa rito, kapag ang isang tao ay nakipag-ugnayan sa devil inscription na nakalagay sa saint inscription sa loob ng ilang oras, ang devil inscription ay ganap na makakadikit sa saint person na si Ling Pan. Mahinahon at may kumpiyansang sagot ni Tian. Ang lahat ng impormasyong ito ay nagmula sa Jade Token na naglalaman ng strange inscription art. Gayunpaman, binanggit lamang ng Jade Token ang devil inscriptions at ang paraan para masira ito. Hindi nito tinukoy kung paano ito isusulat. Bukod dito, ayon sa Jade Token, mayroong maraming uri ng devil inscriptions at ang mga nakatala sa Jade Token ay ang mga simple at karaniwang makikita. Ang Aphotic Spider Devil ito ay nagmula sa Jade Token na naglalaman ng strange inscription art. Gayunpaman, binanggit lamang ng Jade Token ang devil inscriptions at ang paraan para masira ito. Hindi nito tinukoy kung paano ito isusulat. Bukod dito, ayon sa Jade Token, mayroong maraming uri ng devil inscriptions at ang mga nakatala sa Jade Token ay ang mga simple at karaniwang makikita. Ang Aphotic Spider Devil Inscription ay isang 2-star devil inscription kaya ito ay karaniwan at simple.
Saint Weapon. Nang marinig ni na Harrison at Hyder ang mga salita ni Alvin, nagpalitan sila ng tingin. Baka sa mga mata nilang dalawa ang hindi makapaniwala. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Alvin nang hindi nagpapatalo, narinig kong naging ganito si Young Master Sito matapos matanggap ang Saint Weapon na ipinagkaloob sa iyo ng Emperor. Tumahimik si Harrison. Imposibleng tito yun. Paniguradong sabi ni Hyder habang umiiling. Ang tsuhin na binanggit niya ay walang alinlangan na ang Emperor ng Windfall Nation. Maaari mo bang ipakita sa akin ang Saint Weapon? Tanong ni Alvin sa kanya. Bagamat hindi pa siya ganap na napagaling ni Alvin, ito ay isang katotohanan na medyo napagaling niya siya. Dahil dito, ganap na itinuring ni Hyder si Alvin bilang kanyang tagapagligtas sa kanyang puso. Kaya naman napaka-cooperative niya. Ito naman. Sa pagtaas ng kanyang kamay, kumuha siya ng 7 talampakang sibat at ipinasa kay Alvin. Sa sandaling hinawakan ni Alvin ang sibat, naramdaman niya kaagad ang kakaiba nito. Upang maging tumpak, naramdaman niya ang pagiging natatangi ng material na pinanggalingan nito. Ang mga panginginig na pumasok sa kanyang mga kamay ay nakakapanghina na parabang ito ay tumusok sa kanyang mga buto. Pagkatapos, inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa katawan ng sibat. Nakita niya ang 3 Saint Inscription sa sibat. Nakilala niya ang 3 Saint Inscriptions. Sila ay 3 3-star Saint Inscriptions. Sa pagkakaalam niya, ang sibat na ito na pag-aari ng Hyder ay mayroong 4-star Saint Inscription. Dahil wala ito sa katawan, kailangan itong nasa ulo ng sibat. Gaya ng inaasahan niya, nakita niya ang 4-star Saint Inscription sa spearhead. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakakita ng isang Saint Weapon na may nakasulat na 4-star Saint Inscription pagkatapos makarating sa Dao Martial Saint Land. Kahit na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin ay hindi makapagsulat ng 4-star Saint Inscription. Naturally, ito ay hindi dahil ang kanyang tagumpay sa Saint Inscription art ay hindi sapat na malalim. Ito ay dahil ang kanyang cultivation base ay hindi sapat na mataas. Kung ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay nakapasok sa Saint Stage, ang kanyang espiritual na enerhiya ay tataas. Sa oras na iyon, hindi magiging mahirap para sa kanya na isulat ang 4-star Saint Inscriptions. Hanggat ang kanyang cultivation base ay gumawa ng isang tagumpay, ang kanyang nakatatandang kapatid ay magiging isang 4-star Saint Inscription Master. May problema ba? Hindi naiwasang magtanong ni Hyder. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Alvin. Nakatuon ang lahat ng atensyon niya sa 4-star Saint Inscription sa spearhead. Hindi niya matukoy kung anong klaseng 4-star Saint Inscription iyon. Sa paglipas ng panahon, pagkatapos niyang maingat na suriin ito, sa wakas ay may nakita siya sa striation ng 4-star Saint Inscription. Ang striation ay napakahina, ngunit hindi ito nakaligtas sa pagsisiyasat ng kanyang espiritual na enerhiya. Tulad ng inaasahan, ito ay ang Devil Inscription. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Lumingon si Alvin kay Hyder at nagtanong, sinabi mo na imposibleng saktan ka ng Emperor. Oo. Kumpiyansa na tumango si Hyder. Isantibi ang katotohanan na siya ang aking tiyuhin, sa kanyang kasalukuyang posisyon ay walang dahilan para saktan niya ako. Higit pa rito. Nang marating ni Hyder ang dulo ng kanyang pangungusap, isang pamumula ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha. Nagmukha siyang mahiyaing dalaga. Hindi man lang niya natapos ang kanyang pangungusap. Si Alvin ay nakasimangot dahil sa hindi natapos na sentensya ni Hyder nang magsalita si Harrison, kung hindi matugunan ni Little Hyder ang malas na pangyayaring ito, ikakasal na siya kay Prinsesa Mirabel sa loob ng 6 na buwan nang hindi hihigit. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Kung ganoon, ang emperador ay talagang walang motibo para saktan si Hyder. Bilang kanyang nag-iisang anak na babae, ang emperador, natural, mahal na mahal si Prinsesa Mirabel. Imposibleng ipagkaloob niya sa kanila ang kasal at papatayin ang magiging asawa ng sarili niyang prinsesa. Kung tutusin, tulad ng sinaunang panahon ng mundong kanyang pinanggalingan, napakahalaga ng integridad at reputasyon ng isang babae. Hindi ito biro. Kung hindi ang emperor. Kung gayon, ang Devil Inscription na ito ay dapat na isulat sa susunod.
Tumingin si Alvin kay Hyder at nagtanong, pagkatapos na ipagkaloob sa iyo ng Emperor ang sibat, pinahiram mo ba ito sa iba? Kahit na ito ay isang napakatalino na Devil Cultivator Saint Inscription Master, aabutin pa rin siya ng isang araw at isang gabi para isulat ang Devil Inscription. Kung tutusin, hindi tulad ng ordinaryong Saint Inscriptions, ang Devil Cultivator Saint Inscription Master ay isang araw at isang gabi pa rin para isulat ang Devil Inscription. Kung tutusin, hindi tulad ng ordinaryong Saint Inscriptions, ang Devil Cultivator Saint Inscription ay isa pa. Tama, Little Hyder, pinahiram mo ba ito sa sinuman pagkatapos matanggap ang sibat? Tanong din ni Harrison. Bago ibinuka ni Hyder ang kanyang bibig, nakuha na nina Alvin at Harrison na parehong nasa kanya ang atensyon ay nakuha na ang kanilang sagot. Nang lumabas sa kanilang mga bibig ang mga salita nina Alvin at Harrison, ang ekspresyon ni Hyder ay nagbago ng husto. May bakas ng pagpupumigla sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay galit. Sino te? Malamig na tanong ni Harrison habang nanlamig ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na parang bumaba ang temperatura sa silid. Iba talaga sa mga ordinaryong tao kapag nagalit ang isang powerhouse ng Saint Stage, bulong ni Alvin sa sarili. Fraser. Napabuntong hininga si Hyder. Tulad ng inaasahan, siya talaga. Agad na naging malungkot ang mukha ni Harrison. How dare he? Dadalhin ko siya kaagad sa enforcement hall. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Lolo Harrison. Sandali. Halos magkasabay na tumunog ang boses ni Hyder at Alvin nang tumawag sila sa Harrison. Ha! Tumingin si Harrison kina Hyder at Alvin, nagtataka. Hindi niya alam kung bakit sabay-sabay siyang tinawag ng dalawa na para bang pinipigilan siya. 1569. Lolo Harrison, wala kaming ebidensya. Ngumiti ng pilit si Hyder. Wala ba tayong master na ito? Tumingin si Harrison kay Alvin. Malinaw na naniniwala siya kay Alvin. Natural, ito ay dahil sa pamamaraan ni Alvin na nagpagan sa sakit ni Hyder na nakakumbinsi sa kanya. Ang bagay na natigilan sa 4-star Saint Inscription Master sa palasyo ay talagang nalutas ng binatang ito. Ayon sa guru na ito, maliwanag na ang Devil Inscription ay napakabihirang. Higit pa rito, ang bakas na iniwan nito ay balewala din. Ang katotohanan na nakuha ito ni Master at nakilala ito bilang isang Devil Inscription ay dahil siya ay may kaalaman. Gayunpaman, ang iba ay maaaring hindi maniwala sa kanyang mga salita, ipinahayag ni Hyder ang kanyang mga alalahanin. Hanggat kaya kanyang tretuhin, bakit ka natatakot na pagdudahan ka nila? Iba ang iniisip ni Harrison. Kahit kaya niya akong tretuhin, maaari pa rin nilang itanggi ang pagkakaroon ng Devil Inscription. Kung tutusin, kung hindi sinabi ni Master sa amin ang tungkol dito, pareho pa rin kaming walang kamalayan sa pag-iral nito sa mundong ito. Sa katunayan, maaaring gamitin ni Fraser ang pagkakataong ito at sabihing sinisiraan ko siya. Napabuntong hininga si Hyder. Tama siyang Master Sito. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Kahit na gusto nating mahuli si Fraser, kailangan natin ng mas maraming oras para pag-isipan ang bagay na ito, sa wakas ay tumunog si Alvin. Bagamat wala siyang ideya kung sino si Fraser, mula sa ugali ni Hyder at Harrison kanina, halatang sigurado silang may kinalaman si Fraser sa pagsumpa ng Hyder na may Devil Inscription. May punto ka, Master. Tumanggaw si Hyder bilang pagsang-ayon. Nagpumiglas siya habang umaakyat sa kanyang kama at yumuko kay Alvin, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Salamat, Guro, sa pagtulong sa akin. Kung hindi, malamang na hindi ako mabubuhay sa susunod na buwan. Bagamat hindi pa siya lubusang napagaling ng binata na nakasuot ng lila, ang kanyang kalagayan ay bumuti ng husto dahil sa kanyang mahimalang kamay. Bahala ka, young Master Sito. Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Guro? Magalang na tanong ni Hyder. Alvin. Sa ilalim ng tingin ni Hyder at Harrison, ngumiti si Alvin bilang tugon. Siya ay lubos na mahilig sa Great Young Master ng Sito Clan.
Pagkatapos mabuhay ng dalawang buhay, si Alvin ay may sariling paraan ng paghusga sa mga tao. Nakikita niyang si Hyder ay isang bukas loob at matuwid na tao, hindi katulad ng mga ordinaryong mayayamang batang iyon. Oh, si Master Darfield pala. Sandali lang tumayo si Hyder bago muling namutla ang kanyang mukha dahil hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Munting Hyder, magpahinga ka muna, ang sabi ni Harrison nang makita niya ito. Sige, sagot ni Hyder pagkatapos niyang batiin si Alvin. Ngumiti siya ng paumanhin bago bumalik sa kama para humiga. Kasabay nito, umalis sa silid sina Alvin at Harrison at bumalik sa malaking patio. Master Darfield, humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan kanina. Humingi ng paumanhin si Harrison pagkalabas nila. Halatang tinutukoy niya ang pangyayari ng utusan niya si Manager Fuller, ang manager ng Inner Mansion, na subukan si Alvin. Naiintindihan ko, nag-aalala ka lang kay Young Master Sito, Elder Harrison, sagot ni Alvin. Nang marinig ng Harrison ang tugon ni Alvin, agad na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, kung maaari, Master Darfield, ikaw ba ay isang powerhouse ng Heaven Ranking? Ang kapangyarihan ng Heaven Ranking. Natarante rin si Alvin nang makita niyang nakatitig sa kanya si Harrison. Ano iyon? Narinig na niya ang Earth Ranking dati, ngunit ano ang Heaven Ranking? Master Darfield, hindi mo alam ang tungkol sa Heaven Ranking. Masasabi ni Harrison na hindi nagpapanggap si Alvin batay sa kanyang reaksyon. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Ito ang unang beses kong marinig ito, sagot ni Alvin, narinig ko ang Earth Ranking, ito ay isang ranking para sa mga powerhouse sa tuktok ng Mortal Shedding Stage. Ang Earth Ranking at Heaven Ranking ay nasa ganap na magkaibang antas. Sa Dao Martial Saint Land, maraming Earth Rankings, ngunit mayroon lamang ilang dose-dosenang Heaven Rankings. Umiling si Harrison. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang higit pa tungkol dito? Matapos marinig ang mga salita ni Harrison, nagsimulang maging interesado si Alvin sa Heaven Rankings. Natutunan niya ang higit pa tungkol sa Heaven Ranking sa pamamagitan ng Harrison. Isa itong ranggo na maaari lamang gawin ng isang fifth rate na puwersa sa lugar na nasa ilalim ng kanilang kontrol para sa mga powerhouse sa tuktok ng stage ng Saint Rudiment. Bagamat ang Windfall Nation ay isang sixth-rate Saint Nation, ito ay nasa ilalim ng fifth-rate na puwersa na tinatawag na Southern Ridge Yuan Mansion. Sa lupaing pinamumunuan ng Southern Ridge Yuan Mansion, mayroong kabuoang 11 puwersang pang-anim na antas. Ang Windfall Nation ay isa rito. Dahil dito, ang mga powerhouse sa tuktok ng Saint Rudiment Stage na pumasok sa Heaven Ranking ay ang lahat ng nangungunang powerhouse ng Saint Rudiment Stage sa lupaing pinamumunuan ng Southern Ridge Yuan Mansion. Ang Heaven Ranking ay mayroong 100 tao, at napakakaunting tao mula sa Windfall Nation ang nakapasok sa listahan. Hindi ako makapaniwala na hindi mo pa narinig ang Heaven Ranking, Master Darfield. Siguro kung saan ka nanggaling? Tanong ni Harrison. Ako ay mula sa distrito ng 9 Sect Alliances, totoo ang sagot ni Alvin. Dahil hihilingin niya sa Sito Clan na tumulong upang mahanap ang kinaroroonan ni Arwin, hindi na niya kailangang ilihim ito. Ang distrito ng 9 Sect Alliances. Sa wakas ay naunawaan na ni Harrison. Narinig ko ang tungkol sa lugar na iyon, ito ay matatagpuan sa hangganan pagkatapos ng katimugang disyerto. Hindi ako makapaniwala na ang ganitong lugar ay magbubunga ng isang natatanging tao na tulad mo, Master Darfield, pagmumuni-muni ni Harrison. Elder Harrison, iniisip ko kung sino itong Fraser na binanggit ninyo ni Young Master Sito. Anong awayan niya kay Young Master Sito? Na-curious si Alvin tungkol dito. Sa katunayan, si Hyder ay ang Great Young Master ng Sito Clan at ang kahalili ng clan leader ng Sito Clan. Nakakagulat na may gustong manakit sa kanya. Sa paghusga sa kanyang pangalan, si Fraser ay halatang miyembro ng clan. Fraser ay isa ring lineal na disipulo ng Sito Clan. Siya rin ang pangalawang Young Master. Gayunpaman, wala siyang kadugo sa Little Hyder. Well, kung gusto mo talagang pag-usapan ang tungkol sa kadugo, sa palagay ko kailangan nating subaybayan ang ilang dose-dosenang henerasyon pabalik, hindi nagmamadaling sagot ni Harrison.
Naunawaan ni Alvin ang ibig sabihin ng Harrison. Si Hyder at Fraser ay parehong lineal disciples, ngunit hindi sila mula sa parehong bloodline. Ang mana ng Sito clan ay hindi napagpasyahan ng bloodline. Sa halip, ang pagpili ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpili ng pinakanamumukod tanging lineal na alagad at pag-aalaga sa kanya upang maging susunod na clan leader. Ang kasalukuyang clan leader ay ang ama ni Little Hyder, at si Little Hyder ay talagang tumutupad sa inaasahan. Kaya't napagpasyahan na siya ang magiging kahalili ng clan leader sa Little Hanji. Harrison continued to the clan leader, Little Hyder, may isa pang tao na napakahusay. Kung wala si Little Hyder, tiyak na siya ang magiging kahalili ng clan leader. Ang taong ito ay si Fraser. Nang marinig ni Alvin ang paliwanag ni Harrison, sa wakas ay naunawaan na niya ang sitwasyon. Alam din niya kung bakit gustong patayin ni Fraser si Hyder. Walang alinlangan na gusto niyang palitan si Hyder at maging kahalili ng clan leader ng Sito clan. Kung tutuusin, hanggat nabubuhay pa si Hyder, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Eksakto. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Harrison habang sinabi niya sa malalim na boses, hindi ako makapaniwala na baliw siya hanggang sa ganito. Lumalabag siya sa batas ng ating Sito clan. Ang unang batas ng Sito clan ay nagbabawal sa mga alagad ng clan na makipaglaban sa isa't isa. Hindi makikita ng mga ordinaryong tao ang Devil Inscription. Umiling si Alvin. Master Darfield, mangyaring manatili sa tirahan ni Little Hyder. Kailangan ko munang ipaalam ito sa clan leader. Hindi na kita guguluhin pa. Pagkatapos magsalita ni Harrison, inutusan niya ang isang katulong sa malaking patio na alagaan si Alvin bago siya umalis. Master Darfield, sundan mo ako. Bilang dakilang young master ng Sito clan, natural, maraming katulong sa kanyang patio. Matapos marinig ang utos ni Harrison, mabilis na dinala ng isa sa kanila si Alvin sa isang bakanting silid. Ang silid ay malinis. Bagamat walang laman, napakalinis. Ito ay malinaw na ito ay madalas na nililinis. Master Darfield, mangyaring ipaalam sa akin kung may kailangan ka pa. Dito lang ako sa labas ng pinto, sabi ng batang katulong habang tinitingnan niya si Alvin. Bagamat hindi niya alam kung mapapagaling ng binatilyong ito na nakasuot ng purple ang Great Young Master, sapat na iyon para makita niya ang paraan ng pagtrato sa kanya ni Elder Harrison. Kung maaari niyang makuha ang isang tulad nito na mahulog sa kanya, ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang pumailang lang sa langit. Direktang hindi siya pinansin ni Alvin. Bagamat medyo maganda ang katulong, marami pa rin siyang kulang kung ikukumpara sa dalawang nobya ni Alvin. I wonder kung nasaan si senior brother, Uncle Feng, at ang iba pa. Sana nakarating din sila sa Windfall Nation, naisip ni Alvin sa sarili. Tatanungin ko ang clan leader ng Sito clan kung may alam siyang fifth rate na puwersa na naglalaman ng maraming tao na may apelyidong Han. Ito ang tanging clue niya tungkol sa pinagmulan ni Nympha. Maliwanag na ang sekta na kinaroroonan ni Nympha ay isang malaking angkan. Maging ang Ancient Han clan on Cloud Continent ay itinayo ng mga ordinaryong disipulo na umalis sa clan 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan kung bakit siya naghinala na ang angkan sa likod ni Nympha ay isang fifth-rate sect ay dahil sa mga Saint Stones na ibinigay sa kanya ni Nympha dati. 70% ng mga Saint Stone na iyon ay ikalimang baitang Saint Stones habang ang mga natitira ay pang-apat na baitang Saint Stones. Ang mga ito ay umaangkop sa mga paglalarawan ng isang fifth-rate na reserbang Saint Stone. Karaniwan, ang isang reserbang Saint Stone sa ikalimang antas ay kinokontrol ng isang sekta sa ikalimang antas. Tahimik na nakaupo si Alvin sa kama. Hindi siya nagmamadali sa Seven Treasures Exquisite Pagoda para linangin. Ito ay dahil alam niyang hindi siya magtatagal sa pagtatanim kahit pa ito ay pinasok niya. Tulad ng hinula ni Alvin, hindi nagtagal pagkatapos niyang umupo, umalangaw-ngaw ang boses ng katulong mula sa labas. Master Darfield, nandito na ang clan leader. Mangyaring lumabas ka. Ito ang dahilan kung bakit hindi pumasok si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda upang linangin. Hinihintay niya na bisitahin siya ng clan leader ng Sito clan.
Bilang biolohikal na ama ni Hyder, natural, pupunta siya upang kumpirmahin ito kapag nalaman niyang may maaaring gumamot sa kakaibang sakit ng kanyang anak. Ito ang pasanin ng pagiging magulang. Walang mga magulang na hindi nagmamahal sa kanilang mga anak. Lumabas si Alvin ng silid at nakitang muli si Harrison. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may katamtamang pangangatawan ang nasa tabi ng Harrison. Nakasuot siya ng asul na damit. Ang gwapo niya. Siya ay may mag-ara at tuwid na kilay na nagpapalabas ng aura at prestihiyo ng isang pinuno. Malinaw na siya ang clan leader ng Sito clan, Warwick Sito. 1570. Master Darfield. Bagamat mukhang napakabata ni Alvin, si Warwick, ang pinuno ng angkan ng Sito clan, ay hindi nang ahas na magpabeya nang makilala niya siya. Puno ng paggalang ang boses niya nang magsalita siya. Noong unang pagmasdan ni Alvin ang Warwick, alam niyang ang Warwick ay isa ring powerhouse ng Saint Stage. Clan leader Sito. Tumango si Alvin bilang tugon sa pagbati ni Warwick. Bagamat ang Warwick ay isang powerhouse ng Saint Stage, hindi pa rin naramdaman ni Alvin ang anumang pressure mula sa kanya. Maaaring isa lamang siyang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, ngunit nakapatay na siya ng isang powerhouse ng Saint Stage noon. Naturally, hindi siya mawawala ng lakas sa harap ng isang powerhouse ng Saint Stage. Ang impresyon ni Warwick kay Alvin ay tumaas ng ilang bingga dahil sa kanyang ugali na hindi mapagkumbaba o mayabang. Dati, akala niya ay nagmalabis ang Harrison nang magsalita siya tungkol kay Alvin. Gayunpaman, nakikita niya ngayon na si Harrison ay nagsasabi ng totoo, hindi siya nagmalabis. Ang binatang ito na tinatawag na Alvin ay talagang pambihira. Master Darfield, narinig ko mula kay Elder Harrison na kakailanganin mo ng maraming materyales para mawala ang devil inscription sa anak ko. I wonder what kind of materials ang kailangan mo? Prangkang tanong ni Warwick. Nakaramdam siya ng pagkamadalian nang magsalita siya. Noong una, nawala na rin ng pag-asa si Warwick na makahanap ng lunas para sa kakaibang sakit ng kanyang anak. Tuwang-tuwa siya ngayong may pag-asa. Nakuha ko na ang mga materyales na may mga paglalarawan sa gilid. Ipinasa ni Alvin ang papel na naglalaman ng mga sketch na inihanda niya habang naghihintay siya sa silid sa Warwick. Ang lahat ng uri ng materyales ay iginuhit sa papel kasama ang kanilang mga katangian na nakalista sa tabi ng mga ito upang matulungan silang makilala ang mga materyales. Sinulyapan ni Warwick ang mga sketch sa papel at itinago ito na parang isang uri ng kayamanan. Kasabay nito, tinanong niya si Alvin, Master Darfield, pagkatapos kong makolekta ang mga materyales, gaano katagal bago tuluyang maalis sa anak ko ang devil inscription? Isang buwan, kumpiyansa na sagot ni Alvin, sa loob lamang ng isang buwan, ibabalik ko sa iyo ang isang young Master Sito na buhay at sumisipa, clan leader Sito. Isang buwan. Nang marinig nila ang mga salita ni Alvin, hindi lang si Warwick, kundi pati ang mga mata ni Harrison ay agad na nagliwanag. Nagpaalam si Warwick kay Alvin bago siya nagmamadaling umalis. Ito ay maliwanag na si Warwick ay nagpunta upang hanapin ang mga materyales. Bago siya umalis, nangako rin siya kay Alvin na bibigyan niya siya ng 2 4-star daw talismans hanggat gumaling si Hyder. Si Alvin ay hindi masyadong nag-aalala tungkol dito. Dahil naibigay na ng Sito clan ang kanilang mga salita sa publiko, natural, imposibleng babalikan nila ang kanilang mga salita. Kung hindi, sarili nilang mukha lang ang sinasampal nila. Higit pa rito, bago siya dumating sa Sito clan, nagtanong-tanong din siya at nalaman na pareho ang leader ng clan at ang dakilang young master, sina Warwick at Hyder, ay mabubuting tao at ang mga papuri na ibinibigay sa kanila ng publiko ay hindi gaanong. Ang ikinagulat ni Alvin ay nanatili si Harrison kahit umalis na si Warwick. Maraming bakanteng silid sa malaking patio, at nagpa siya si Harrison na manatili sa katabi niyang silid, na epektibong ginagawa silang kapitbahay. Mukhang natatakot si Elder Harrison na tumakas ako. Nakangiting umiling si Alvin. Lumipas ang ilang araw habang patuloy na nananatili si Harrison sa malaking patio ng Hyder. Sa isa pang malaking patio sa panloob na mansyon ng Sito clan, medyo mabigat ang kapaligiran. Ang Master Darfield na iyon ay nananatili sa malaking patio ng Hyder sa loob ng ilang araw na. Ang matandang lalaking si Harrison ay nananatili rin doon.
Isang malungkot na binata ang pabalik-balik habang bumubulong sa sarili. Nanlamig ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin sa akin na si Master Darfield o isang bagay ay talagang may kakayahang alisin ang Devil Inscription para sa hider. Sa sandaling naisip niya ito, naging seryoso ang ekspresyon ng madilim na binata. Agad siyang pumasok sa isang guest room sa kanyang malaking courtyard para hanapin ang guest na nakatira doon. Ang bisitang nakatira sa guest room ay isang lalaking nakaitim na nakasuot ng nakangiwi na maskara. Young Master Fraser, mayroon bang dahilan kung bakit mo ako hinanap? Tanong ng lalaking nakamaskara. Mula sa mga salita ng lalaking nakamaskara, kitang-kita na ang malungkot na binata na ito ay ang pangalawang Young Master ng Sito Clan, si Fraser Sito. Sigurado ka bang walang makakasira sa Devil Inscription mo? Tanong ni Fraser sa malalim na boses. Siyempre naman. Kumpiyansa ang sagot ng lalaking nakamaskara, bagaman ang Devil Inscription ko ay hindi mataas na Devil Inscription, tiwala akong kakaunti lang ang makakabasag ng Devil Inscription ko sa lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Southern Ridge Yuan Mansion. Wala sa Windfall Nation ang mga may kakayahang basagin ang inscription. Alam mo ba na kamakailan lang, may pumunta sa hider at nananatili na ngayon sa kanyang lugar? Higit pa rito, ang matandang lalaking si Harrison ay nananatili rin doon, sabi ni Fraser sa malalim na boses, sinala ko ang taong iyon ay may paraan para sirain ang Devil Inscription sa hider. Imposible. Giit ng lalaking nakamaskara. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang sitwasyong ito? Kung wala siyang paraan, matagal na siyang umalis sa Sito Clan, sabi ni Fraser. Nang marinig ito ng lalaking nakamaskara ay natahimik siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, humanap ng pagkakataon, at susundan kita para tingnan ang hider. Kapag nakita ko na siya, makokompirm ako kung kaya ng taong iyon na sirain ang Devil Inscription o hindi. Sa palagay ko ito lang ang tanging paraan ngayon. Kung ang taong iyon ay talagang may kakayahang basagin ang Devil Inscription sa hider, ang ating mga pagsisikap sa pagkakataong ito ay talagang magiging walang kabuluhan. Lalong naging solemn na ang mukha ni Fraser sa paglipas ng panahon. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na napanatili ni Fraser ang kanyang kalmado nang malaman niyang nananatili pa rin ang bisita sa lugar ni hider. Dinala niya ang lalaking nakamaskara upang bisitahin ang hider na may dahilan na gustong bisitahin ang kanyang kuya. Matapos makilala si hider, nagbago agad ang ekspresyon ng lalaking nakamaskara sa ilalim ng maskara. Ito ay dahil natuklasan niyang bumuti ng husto ang kalagayan ni hider. Ang enerhiya mula sa Devil Inscription ay nawala rin ng husto. Sino ba talaga ang Master Darfield na iyon? Talagang kaya niyang sirain ang Devil Inscription ko. Agad na ipinadala ng lalaking nakamaskara ang kanyang boses kay Fraser, na ikinagulat niya. Isang bakas ng hindi pagpayag ang sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang kalmado sa ibabaw. Kuya Hider, mukhang marami ka nang naka-recover. Sanay talaga ang Master Darfield na iyon. Kahit ang 4-star Saint Inscription Masters ay natarante at hindi alam kung ano ang gagawin, pero ang taong ito ay kayang pagalingin ka, ngumiti si Fraser kay Hider habang sinabi niya, Kuya Hider, sana ay gumaling ka sa lalong madaling panahon dahil marami pa akong taktika na itatanong sa iyo. Sige. Walang pakialam na tumango si Hider bago sinabing, kung wala na, gusto ko nang magpahinga. Matapos matuklasan ni Hider na si Fraser ang sanhi ng kanyang karamdaman, hindi na siya natural na kumilos sa harap niya kahit na hindi siya palaban. Hindi gaanong maganda ang ugali niya kung saan magagawa pa niyang ngumiti sa gustong pumatay sa kanya. Kuya Hider, aalis na ako. Bibisita ulit ako sa ibang pagkakataon. Si Fraser naman ay tila hindi napansin ang lamig ni Hider. Pagkatapos niyang sumagot ng nakangiti ay lumabas na siya ng kwarto. Paglabas niya ng silid, nakita niya ang Harrison na nakatayo sa malaking patio. Mabilis niyang binati siya, Elder Harrison. Since when may extra person sa tabi mo? Sino siya? Walang pakialam na tanong ni Harrison nang makita niya ang lalaking nakamaskara sa likod ni Fraser. Ito ang kaibigan na nakilala ko sa labas. Nakangiting tugon ni Fraser. Kung hindi ako nagkakamali, Devil Cultivator siya, di ba? Tanong ni Harrison habang nakatingin kay Fraser. Devil Cultivator. Natigilan si Fraser. Umiling siya at tumawa.
Tiyak na nagbibiro ka, Elder Harrison. May batas ang ating Sito clan na nagsasabing walang sino man sa angkan ang pinapayagang makipagkaibigan sa isang devil cultivator. Wala talaga akong lakas ng loob na kaibiganin ang isang devil cultivator. Ang sarap pakinggan. Walang pakialam na tumango si Harrison. Narinig ko ang dahilan kung bakit napakabilis ng paggaling ni Brother Hyder ay dahil sa pagsisikap ni Master Darfield. Elder Harrison, iniisip ko kung saang silid tinutuluyan ni Master Darfield. Gusto ko siyang bisitahin upang bigyan siya ng pasasalamat sa ngalan ni Brother Hyder, sabi ni Fraser kay Harrison. Bago pa makasagot si Harrison, bumukas ang isa sa pinto ng mga guest room sa malaking courtyard nang may malakas na langit-ngit nang lumabas ang isang binata na nakasuot ng purple. Ang binata na ito ay may tuwid na mga kilay na may nakakasilaw na mga mata. Ang kanyang gwapo at puno ng sigla ng kabataan. Sa isang tingin lang, hindi maiwasan ni Fraser na mapahiya sa sarili niyang hindi magandang hitsura. Master Darfield, agad na binati ni Harrison ang binata na nakasuot ng lila pagkalabas niya. Elder Harrison. Ngumiti si Alvin bilang tugon bago siya umupo sa harap ng isang stone table. Nagtaas siya ng teapot at nagsali ng isang tasa ng tsaa bago ito ininom. Tuluyan niyang hindi pinansin si Fraser na nakatayo sa gilid at ang lalaking nakamaskara sa likod niya. Ang mga mata ng lalaking nakamaskara ay kumikinang na may layuning pumatay. Ang binatang ito ba ang may kakayahang basagin ang kanyang devil inscription? Master Darfield, magandang araw sa iyo. Ako si Fraser. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi maganda ang pananaw ni Kuya Hyder. Huwag kang mag-alala, hanggat kaya mo pang gamutin si Kuya Hyder, hindi ka pakikitunguhan ng aming Sito clan ng hindi patas. Nang makita kung paano siya hindi pinansin ni Alvin, isang siga ng galit ang agad na sumibol sa puso ni Fraser. Gayunpaman, pinigilan niya ito at ngumiti kay Alvin habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat. Fraser. Sa wakas ay sumulyap si Alvin kay Fraser at tumango na parang may napagtanto lang siya. Narinig kita. Ikaw ang pangalawang master ng Sito clan. Nang magsalita si Alvin, labis niyang idiniin ang salitang pangalawa. Malamig na kumislap ang mga mata ni Fraser. Malinaw na ang sinasadyang mga salita ni Alvin ay nag-udyok sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos nang walang ingat nang maalala niyang nakatayo lang si Elder Harrison sa gilid. Tama. Ako ang pangalawang young master ng Sito clan. Nakangiting tugon ni Fraser. Gayunpaman, sa parehong oras, nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin. Hindi ko alam kung sino ka, ngunit hayaan mo akong bigyan ka ng babala, mas mabuting huwag kang makialam sa bagay na ito. Hanggat tumabi ka at manood, at sabihin sa kanila na hindi mo alam kung paano gamutin ang Hyder, handa akong bigyan ka ng 3 4-star daw talismans. Higit pa ito sa gantimpala na iniaalok ng Sito clan. Tumayo at manood. Nang marinig ni Alvin ang voice transmission ni Fraser, halatang natigilan siya. Naguguluhan, nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi ba kapatid mo si Hyder? Hinihiling mo sa akin na tumabi at manood, gusto mo siyang patayin. Stop acting dumb. Since you know how to break the devil inscription, you must know the devil inscription very well. Kung hindi ako nagkakamali, pinaghihinalaan na niya ako, di ba? Nagpadala muli si Fraser ng isa pang voice transmission kay Alvin. Batay sa kanyang mga salita, tila siya ay may kontrol sa lahat. 1571. Matapos marinig ang voice transmission ni Fraser, tinitigan siya ni Alvin bago niya sinabing may nakatagong kahulugan, hindi ako makapaniwala na alam din ni Second Young Master Fraser ang tungkol sa devil inscription. Mukhang alam mo rin kung saan nanggaling ang devil inscription kay Young Master Hyder, di ba? Hindi gumamit ng voice transmission si Alvin sa pagkakataong ito. Sa halip, diretso siyang nagsalita. Sa sandaling ito, agad na tumalim ang tingin ni Harrison habang nakatingin siya kay Fraser na parang gusto niyang makita kung tatanggihan ito ni Fraser. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ano ba ang devil inscription? Hindi ko pa ito narinig kahit kailan. Hindi inaasahan ni Fraser na magsasalita si Alvin. Agad siyang nagalit. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Kaya lang niyang magpanggap na parang wala siyang alam.
Wala kang alam sa Devil Inscription, second young Master Fraser. Kakaiba yon. Pero ikaw ang naglabas ng Devil Inscription sa akin kanina. At saka, pinakiusapan mo pa akong tumabi at manood. Baka nagkamali ako. Ngumiti si Alvin. Huwag mo akong sir-on. Nang mapansin ni Fraser ang titig ni Harrison na nagiging matalas, ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso, at pinandilatan niya si Alvin. Sino ka ba talaga? Anong intensyon mo? How dare you try and sow discord between Brother Hyder and me? Slander ka. Ngumiti si Alvin. Second young Master Fraser, paulit-ulit mong sinasabi na sinisiraan kita. Paano na ito? Bakit hindi tayo pareho sumumpa sa panunumpa ng parusa sa kidlat at tingnan kung sino ang gumagawa ng paninirang puri? Habang nagsasalita si Alvin, itinaas niya ang kanyang kamay, naghahanda na itusok ang kanyang daliri at manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka para sa akin na manampa sa kidlat na parusang panunumpa? Isang bakas ng gulat ang bumungad sa lalim ng mga mata ni Fraser, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado sa ibabaw. Ngumiti lang siya bago tumalikod para umalis. Hindi man lang siya nagpaalam sa Harrison at agad na tumalikod para umalis kasama ang lalaking nakamaskara. Sa sandaling ito, isang bagzo ng hangin ang dumaan, at nawala si Harrison sa kanyang pwesto. Nang muli siyang lumitaw, hinaharangan niya si Fraser at ang daan ng lalaking nakamaskara. Elder Harrison, anong ginagawa mo? Tanong ni Fraser na nakakunot ang noo. Sa palagay ko, pareho kayong dapat manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat upang patunayan ang inyong pagiging inosente, hindi ba? Walang pakialam na sabi ni Harrison. Nang marinig ito ni Fraser, bahagyang naging seryoso ang kanyang mukha. Elder Harrison, sino siya para ako ay manampa sa kidlat na parusang panunumpa? Huwag kalimutan, ito ang Sito Clan. Huwag mong sabihin sa akin na tinutulungan mo talaga ang isang tagalabas, matandang lalaki. Wala akong tinutulungan. Kahit na gusto kong tumulong, tinutulungan lang kita para patunayan ang iyong kawalang kasalanan, patuloy na sinasabi ni Harrison. Biglang kumilos si Harrison sa sandaling naging seryoso ang mukha ni Fraser at hindi makasagot. Direkta niyang nilagpasan ang Fraser at inatake ang lalaking nakamaskara sa likod niya. Ang aura ng isang powerhouse ng Saint Stage ay lumabas patungo sa lalaking nakamaskara na parang madilim na ulap. Agad na bumungad ang takot sa lalaking nakamaskara na nagulat. Kahit na ang lalaking nakamaskara ay medyo makapangyarihan dahil siya ay nasa nalalapit na stage ng Saint, hindi siya nakalusot sa Saint Stage. Dahil sa kadahilanang ito, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng isang powerhouse ng Saint Stage. Sa pagharap sa pagalit na Harrison, ang lalaking nakamaskara ay hindi nang ahas na magpakalma at pinakawalan ang lahat ng kanyang mga diskarte ng walang pagpipigil. Sa kanyang opinyon, kung nagpakita siya ng pagpigil sa harap ng isang powerhouse ng Saint Stage, katumbas ito ng paghuhukay niya ng sarili niyang libingan. Dahil dito, hindi sinasadyang isiniwalat ng lalaking nakamaskara ang katotohanan na isa siyang Devil Cultivator. Nang ipakita ng lalaking nakamaskara ang kanyang lakas bilang Devil Cultivator, naramdaman ni Alvin na nakatayo sa gilid ang pagkabalisa ng Devil Seal Tablet sa kanyang spatial ring. Binaliwala ito ni Alvin ng lubusan dahil hindi na niya kailangan pang kumilos. Tulad ng inaasahan, isa ka talagang Devil Cultivator. Matapos ibunyag ng lalaking nakamaskara na siya ay isang Devil Cultivator, napangiti si Harrison. Lalong lumakas ang mapang-akit niyang aura. Halatang negosyo ang ibig niyang sabihin ngayon. Bumalatay ang takot sa mukha ni Fraser. Nadurog niya ang isang Jade Token sa sobrang takot. Matapos durugin ang Jade Token, isang napakabilis na sinag ng liwanag ang sumilay sa kalangitan. Tulad ng isang bituin, nawala ito sa sandaling ito ay lumitaw. Isang Jade Token na may nakasulat na Warning Saint inscription. Nagtaas ng kilay si Alvin. Hindi siya pamilyar sa ganitong uri ng Jade Token. Noong nasa Moon Illumination Sect siya at lumahok sa hunting assessment, nakakuha din siya ng katulad na uri ng Jade Token.
Gayunpaman, kumpara sa Jade Token na nakuha niya dati, ang Jade Token ni Fraser ay halatang mas advanced. Hindi bababasa, ang babala na ginawa ng pagdurog ng Jade Token ay nagulat pa kay Harrison na isang powerhouse ng Saint Stage. Natural, ito ay dahil ang atensyon ni Harrison ay wala sa kanya. Matapos matuklasan ni Harrison na ang lalaking nakamaskara ay isang Devil Cultivator, hindi na siya nagpakita ng anumang awa nang siya ay umatake. Sa pagpihit ng kanyang palad, madali niyang pinasabog ang lalaking nakamaskara hanggang sa mamatay. Fraser. Ang lakas ng loob mong makipagsabuatan sa isang Devil Cultivator para patayin ang senior mo. Matapos patayin ang lalaking nakamaskara, malamig na tiningnan ni Harrison si Fraser. Napakalamig ng boses niya nang magsalita siya. Kahit na sa puntong ito, pinananatili pa rin ni Fraser ang kanyang kalmado at walang pakialam na sinabi, "Elder Harrison, hindi ko alam na siya ay isang Devil Cultivator." Hindi mo alam na isa siyang Devil Cultivator. Napangiti si Harrison. Mas mabuting ipaubaya na lang sa Enforcement Elder ang bagay na ito. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, humakbang siya pasulong at handa nang suluhin si Fraser at dalhin siya sa Enforcement Hall. Sa sandaling ito, isang bagzo ng hangin ang dumaan, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may medium build na katawan ang biglang lumitaw sa harap ng Fraser. Kalmado niyang tiningnan si Harrison habang nagtanong, "Elder Harrison, iniisip ko kung anong klaseng pagkakamali ang ginawa ng anak ko hanggang sa puntong gusto mo siyang dalhin sa Enforcement Elder. Mirabel, mayroon kang tunay na mabuting anak." Sa sandaling makita ni Harrison ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, sumimangot siya bago siya sumingot ng malamig. "Ngayon, dadalhin ko siya sa Enforcement Hall kahit ano pa ang mangyari dahil sa pakikipagsabuatan sa isang Devil Cultivator para patayin ang kanyang senior. Hindi naman maliit ang kasalanang ito. Mirabel." Nang marinig ni Alvin ang paraan ng pakikipag-usap ni Harrison sa lalaking ito, hindi niya maiwasang tumingin muli sa kanya. Narinig din niya ang pangalang ito, Mirabel, bago siya dumating sa Sito Clan. Siya ang pangalawang guro ng Sito Clan. Sa Sito Clan, ang kanyang posisyon ay nasa ibaba lamang ng clan leader, Warwick, at ang tatlong Supreme Elders. Isa rin siyang powerhouse ng Saint Stage. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Harrison sa kanyang bibig, nahuli niya si Fraser. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Mirabel. Nakatingin lang siya na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Nang dalhin ni Harrison si Fraser palayo, tumalikod siya at tiningnang mabuti si Alvin. Pagkatapos nito, sa wakas ay sinundan niya si Harrison at pumunta sa Enforcement Hall ng Sito Clan. Ang Mirabel na ito ay hindi isang simpleng tao. Natatakot ako na hindi makayanan ni Elder Harrison si Fraser sa pagkakataong ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang resulta ay tulad ng hula ni Alvin. Bagamat pinarusahan si Fraser, pinarusahan lamang siya ng pagmuni-muni sa Enforcement Hall sa loob ng 3 buwan. Bakit napakagaan ang parusa niya? Naguguluhan si Alvin. Patuloy na iginiit ni Fraser na wala siyang ideya na ang taong nakamaskara ay isang Devil Cultivator. Hindi lamang iyon, ngunit itinulak niya ang lahat ng sisihin at ang mga bagay tungkol sa Devil Inscription sa taong nakamaskara na aking napatay. Sinabi niya na hindi niya alam na ang Devil Cultivator ay may nakasulat na Devil Inscription. Dahil dito, ang Enforcement Hall ay pinarusahan lamang siya ng isang Devil Cultivator sa isang malalim na boses na si Huto. Baka sa mga mata niya ang displeasure. Dapat nilang hilingin sa kanya na manampa sa pamamagitan ng kidlat na parusang panunumpa upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sa tingin ko ay hindi siya maglalakas loob na manampa. Kung ganoon nga ang kaso, sapat na iyon upang patunayan na siya ang taong humihila ng mga string mula sa likod ng kurtina, Alvin chimed in. Pakiramdam niya ito ay magiging isang magandang solusyon sa problemang ito. Ito ay hindi gaanong simple. Umiling si Harrison at ngumiti ng pilit. Pagkatapos noon, mas naunawaan ni Alvin ang sitwasyon. Tulad ng nangyari, ang Sito Clan ay hindi nagkakaisa gaya ng tila. Sa ibabaw, ang Sito Clan ay mayroong kanilang clan leader, Warwick.
Gayunpaman, halos kalahati ng matataas na opisyal sa kanilang angkan ay nasa pangalawang guro ng Sito clan, ang panig ni Mirabel. Sa katotohanan, mayroong dalawang puwersa sa Sito clan. Hindi lang iyon, ngunit mayroong kabuoang 5 powerhouse ng Saint Stage. Bukod sa Mirabel at Warwick, mayroon pang 3. Si Harrison ay isa sa kanila, at siya ay nasa panig ni Warwick. Ang isa sa 2 iba pang powerhouse ng Saint Stage ay nasa panig ni Mirabel. Ang huli, sa kabilang banda, ay nanatiling neutral. Ang taong nanatiling neutral ay siya ring pinakamalakas na powerhouse sa Sito clan. Siya ang taong may pinakamataas na posisyon sa Sito clan, mas mataas pa sa Harrison, na mas matanda na sa Warwick ng isang henerasyon. Tinawag siya ng mga miyembro ng Sito clan bilang ninuno. Ayon kay Harrison, ang ninuno ng kanilang Sito clan ay hindi nagpakita ng kanyang mukha sa loob ng maraming taon. Ang huling beses na nagpakita siya ay noong si Warwick ay humalili sa posisyon ng clan leader. Hindi ako makapaniwala na ang sitwasyon ng Sito clan ay talagang ganito kakomplikado. Sa kasong ito, ang bagay na ito ay wawakasan sa ilalim ng alpombra ng ganito. Tanong ni Alvin. Dahil walang nangyari sa Little Hider, sa palagay ko ay magiging ganoon ito. Bagamat ang Sito clan ay mukhang kahanga-hanga, mayroon itong panloob at panlabas na alitan. Maging ang leader ng clan ay hindi nang ahas na maghanap ng mali kay Mirabel at sa kanyang mga tao. Kung ang mga bagay ay mawawala sa kontrol, tiyak na uugoyin nito ang pundasyon ng Sito clan, at ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa kaaway na sumalakay. Napabuntong hininga si Harrison. Kahit ayaw niya, wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay kung paano ginawa ang mga bagay. Kaaway. Akala ko ba nasa likod nila ang Sito clan ng Windfall Nation Imperial Family? Sumimangot si Alvin. Huwag mong sabihin sa akin na may mga taong nang-ahas na baliwalain ang Imperial Family at lumaban sa Sito clan. Pamilya ng Imperial. Nang marinig ito ni Harrison, umiling siya. Isantibi mo kung gaano kalupit ang Imperial Family, ang relasyon sa pagitan ng Sito clan natin at ng Imperial Family ay itinayo lamang sa Imperial Concubine Lee na nag-iisa. Yung mga puwersang naglalakas loob na lumaban sa Sito clan natin more or less ay may katulad na relasyon sa Imperial Family. Ang ilan sa kanila ay mas malapit pa sa Imperial Family kaysa sa atin. Ang bukas at nakatagong mga pakikibaka ng ating mga clans ay tesitli na maaprobahan din tayo ng Imperial Family. Kung mas lalo tayong maaalala ng Imperial Family. Magkasundo kayo, baka sadyang maghasik ng hidwaan ang Imperial Family sa pagitan natin. Nang matapos ni Harrison ang kanyang pangungusap, bumantong hininga siya. Tumanggaw si Alvin, lubos niyang naiintindihan ito. Walang alinlangan na ang Imperial Family ng Windfall Nation ay hindi umaasa para sa ika-7 rate na puwersa na magkasundo sa isa't isa. Kung ganoon nga ang kaso, ang mga puwersang ito ng ika-7 antas ay maaaring tumaas ng mabilis sa tuktok at magbanta sa posisyon ng Imperial Family. Upang maalis ang banta na ito, ang Imperial Family, natural, ay higit na masaya na panoorin ang maliliit na kasama sa ibaba nila na lumalaban. 1572. Si Alvin ay hindi nababahala sa paglutas ng mga panloob na salungatan sa Sito clan. Ang inaalala niya ay ang mga materyales na hiniling niya kay Warwick, ang clan leader ng Sito clan, para ihanda. Ang totoo, hindi kailangan ni Alvin ng mga materyales para maalis ang Devil Inscription sa Hider, ang Great Young Master ng Sito clan. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-activate ang kanyang spiritual energy at gumugol ng ilang araw para tuluyang masira ito. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawang komplikado ay upang ang Sito clan ay mangalap ng mas karaniwang mga materyales para sa kanya upang ayusin ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bukod pa riyan, maraming materyales na hiniling ni Alvin kay Warwick na tipunin ay mga materyales din para isulat ang 3-star Saint inscriptions. Sa kasalukuyan, ang cultivation base ni Alvin ay nasa Paramount Saint Rudiment stage na, at ang kanyang spiritual energy ay nagbago kasabay nito. Maaari na niyang isulat ang 3-star Saint inscriptions. Bagaman iyon ang kaso, wala siyang maraming materyales sa kanyang mga kamay.
Dahil dito, wala siyang choice kundi gamitin ang Sito Clan para magtrabaho para sa kanya. Master Darfield, nandito na ang mga materyales na hiniling mo. Kailangang sabihin ng isa, ang pinuno ng clan ng Sito Clan ay talagang mahusay. 2 linggo lamang ang lumipas, at natapos na niya ang pagkolekta ng mga materyales na hiniling ni Alvin. Inilagay niya lahat ito sa isang special ring at ipinasa kay Alvin. Naturally, napakadaling nahanap ng Warwick ang mga materyales dahil hindi hiningi ni Alvin ang mga bihirang kayamanan na kailangan para maayos ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang mga materyales na iyon ay mahirap hanapin. Kahit na ang Sito Clan ay isang sixth-rate clan, maaaring hindi madali para sa kanila na makuha ito. Dahil dito, hindi humiling si Alvin ng mga bagay na lampas sa kanyang kapangyarihan. Sa isang buwan, babalikan kita ng isang malusog na anak, nakangiting sabi ni Alvin pagkatapos kunin ang special ring. Naniniwala ako sa iyo, Master Darfield. Napangiti din si Warwick habang tumatango. Hindi niya alam na marami na siyang nalokong materyales. Natural, wala siyang sasabihin kahit alam niya. Kung tutuusin, si Alvin na lang ang makakapagpagamot sa kanyang anak ngayon. Gaya nga ng kasabihan, a rare commodity is worth hoarding to corner the market. Sa susunod na isang buwan, gagamutin ni Alvin ang hider tuwing 7 hanggang 8 araw. Para sa natitirang oras, gagamitin niya ang mga ito para isulat ang 3-star saint inscriptions. Pagkaraan ng isang buwan, bihasa na siya sa pagsulat ng 3-star saint inscriptions. Samantala, tuluyan na rin niyang inalis ang hider ng devil inscription. Master Darfield, ako, Hyder, ay laging tatandaan ang iyong tulong sa pagpapagaling sa akin. Matapos masira ang devil inscription, natural na nakabawi si Hyder. Yumuko siya kay Alvin upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Young Master Sito, pwede ka na. Ngumiti si Alvin. Kasabay nito, nakakuha din si Alvin ng 2 4-star Dao Talismans, ang 4-star Divine Strider Talisman at ang 4-star Golden Energy Talisman. Kung gagamitin niya ang mga ito, magkakaroon siya ng bilis at depensa na katumbas ng isang powerhouse ng Saint Stage sa loob ng 15 minuto. Nang malaman ni Hyder na ito ang unang pagkakataon ni Alvin sa Windfall Nation at hindi siya pamilyar sa mga tao at sa lugar, agad niyang inimbitahan si Alvin na manatili sa Sito Clan. Sumangayon din ang Warwick sa mungkahing ito. Pagkalipas ng ilang araw, nang malaman niya mula sa Hyder na si Alvin ay isang 3-star Saint Inscription Master, lalo siyang natuwa. Muli, pinuntahan niya si Alvin para humingi ng tawad. Master Darfield, hindi ko talaga alam na isa ka pala talagang 3-star Saint Inscription Master bago ito. Paumanhin sa aking kapabayaan. Anong biro? Bago ito, ang Sito Clan ay mayroon lamang isang 3-star Saint Inscription Master sa clan. Gayunpaman, ang Saint Inscription Master na iyon ay nasa panig ni Mirabel. Dahil sa kadahilanang ang negosyo ng 3-star Saint Inscription sa Sito Clan ay monopolyo ni Mirabel, walang pagpipilian ang Warwick kundi pumikit sa maraming bagay tungkol sa Mirabel. Pagkatapos ng lahat, kailangan pang umasa ang Sito Clan sa 3-star Saint Inscription Master na nasa panig ni Mirabel. Dahil dito, agad siyang humingi ng tawad nang malaman niyang si Alvin ay isa ring 3-star Saint Inscription Master. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Alvin na maaari siyang manatili hanggat gusto niya sa Sito Clan, at bibigyan siya ng clan ng pinakamahusay na paggamot na maibibigay nila. Sinadya ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang 3-star Saint Inscription Master. Ito ay dahil napakahalaga para sa kanya na patatagin ang kanyang posisyon sa kabisera ng Windfall Nation. Ang pagkakakilanlan na ito ng isang 3-star Saint Inscription Master ay magbibigay daan din sa kanya na patatagin ang kanyang posisyon ng mas mahusay sa Sito Clan at ang kabisera ng Windfall Nation. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng isang 3-star Saint Inscription ay maaari ding magpakita ng kanyang halaga. Tulad ng inaasahan ni Alvin, pagkaraan ng ilang araw, hinanap siya ni Hyder at humingi ng tulong sa kanya upang isulat ang 3-star Saint Inscription sa isang grupo ng Saint Weapons. Master Darfield, ang mga Saint Weapon na ito ay ibebenta sa ilalim ng negosyo ng ating Sito Clan.
Ibibigay ng ating Sito Clan ang lahat ng mga materyales na kailangan para isulat ang Saint Inscriptions, at hahatiin natin ang kita ng 50 hanggang 50, ano sa palagay mo? Walang problema. Bagamat alam ni Alvin na papayag ang Sito Clan dito kahit na humingi siya ng mas malaking bahagi, hindi niya iyon ginawa. Hindi naman siya nagkukulang sa Saint Stones. Higit pa rito, ngayong nagawa na niyang pabor ang clan leader ng Sito Clan, hindi na niya kailangang mag-alala na ang clan leader ay hindi magsisikap na harapin ang kanyang mga usapin sa hinaharap. Hindi siya nag-aalala tungkol sa Saint Stones ngunit ang potensyal na kita. Master Darfield, ikaw. Nang marinig ni Hyder si Alvin na sumang-ayon dito, siya ay natigilan. Inaasahan niyang makikipag-bargain si Alvin sa kanya. Ang pinakamababang pinahintulutan ng kanyang ama na hatiin ang kita ay 70 hanggang 30. 70% para kay Alvin, at 30% para sa Sito Clan. Hindi sumagi sa isip niya na hindi man lang nakipagtawaran si Alvin sa kanya at pumayag na siya kaagad. Sa sandaling ito, nagsimulang makonsensya si Hyder. Master Darfield, baka bigyan ka namin ng mas malaking bahagi ng kita. Nakangiting tanong ni Hyder. Hindi na kailangan. Hindi ako nagkukulang sa Saint Stones, diretsyong sabi ni Alvin habang umiiling, gayunpaman, kung maaari, sana ay makatulong ang Sito Clan na mahanap ang kinaroroonan ng aking nakatatandang kapatid. Gusto kong malaman kung ang aking nakatatandang kapatid ay nakarating din sa Windfall Nation. Maliit na bagay lamang ito. Master Darfield, kailangan mo lamang iguhit ang larawan ng iyong nakatatandang kapatid, at hihilingin ko sa aking ama na hayaan ang kanyang lalaki na hanapin siya sa bawat sulok ng Windfall Nation, walang pakialam na sabi ni Hyder. Kailangan kitang problemayan dito. Ang aking senior na kapatid ay isa ring 3-star Saint Inscription Master, sabi ni Alvin habang tumatango. Nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, binigyang diin din niya na si Arwin ay isang 3-star Saint Inscription Master. At saka, iba sa akin ang senior kong kapatid. Sanay na akong gumala, sooner or later, aalis ako sa Sito Clan. Pero, baka willing ang senior brother ko na manatili sa Sito Clan ng mahabang panahon. Nang marinig ni Hyder ang kanyang mga salita, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang oras na magkasama, mas naunawaan na rin niya si Alvin. Nalaman niya na si Alvin ay mas bata sa kanya. Sa oras na iyon, alam niya sa kasalukuyang mga tagumpay ni Alvin sa kanyang edad, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang hangganan. Dahil dito, hindi niya akalain na magtatagal siya sa Sito Clan. Si Hyder at ang kanyang ama ay sinalanta ng bagay na ito. Gayunpaman, ang mga salita ni Alvin sa kanya ngayon ay parang araw na nag-alis ng lahat ng madilim na ulap sa kanilang mga puso. Master Darfield, mangyaring maging panatag. Kung ang iyong nakatatandang kapatid ay dumating sa Windfall Nation, tiyak na mahahanap siya ng ating Sito Clan, same time na pangako ni Hyder. Tsaka, may isa pang usapin. Tawag ni Alvin kay Hyder nang makita niyang malapit na siyang umalis. Mayroon pa ba akong maitutulong sa iyo, Master Darfield? Magalang na tanong ni Hyder. Mayroon bang powerhouse na nirerango sa Heaven Ranking sa Windfall Nation? Tanong ni Alvin. Oo. Tumanggo si Hyder. May kabuuang 6 na tao ang nakapasok sa Heaven Ranking sa Windfall Nation. Ang taong nakalista sa itaas ay nasa 11 na ranggo sa Heaven Ranking. May paraan ba para mahanap natin ang taong iyon? Tanong muli ni Alvin. Siguro hindi pansamantala. Narinig ko na sinusubukan niyang pumasok kaya maaaring pumasok siya sa closed door cultivation. Bilang isang sectless cultivator, ang kanyang kinaroroonan ay hindi naayos, at wala akong ideya kung saan siya maaaring pumunta para sa kanyang closed door cultivation. Umiling si Hyder. Paano ang pinakamalakas na tao sa natitirang 5? Maaari ba nating mahanap ang alinman sa kanila ngayon? Tanong muli ni Alvin. Ang pinakamalakas na tao sa natitirang 5 ay nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Ranking. Hindi mahirap hanapin siya dahil siya ang disipulo ng isa pang 7th rate na puwersa sa Windfall Nation. Master Darfield, may balak ka bang hamanin siya? Nagtataka na tanong ni Hyder.
Nalaman na ni Hyder mula sa Harrison na ang lakas ni Alvin ay kakaiba. Ngayong narinig niyang gusto ni Alvin na maghanap ng mga powerhouse sa Heaven Rankang, nahulaan niya kaagad ang kanyang intensyon. Kung magtagumpay siya sa paghamon sa powerhouse ng Heaven Rankang, papalitan niya ito habang ang powerhouse ng Heaven Rankang ay aalisin sa Heaven Rankang. Ang panuntunan ng Heaven Ranking na ito ay ginawa dahil natatakot silang ilan sa kanila ay sadyang matalo sa kanilang kalaban. Ito ang dahilan kung bakit sila matatanggal kung sila ay natalo. Tama iyan. Tumanggo si Alvin. Talagang sinadya niyang hamanin ang powerhouse ng Heaven Rankang. Kung siya ay nirerango sa Heaven Ranking ay makakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa Windfall Nation. Bukod dito, magkakaroon din siya ng katanyagan sa distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion. Si Alvin ay hindi isang taong mahilig magpakitang gilas. Gayunpaman, ginagawa niya ito para mahanap si Arwin at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Naniniwala siyang hahanapin siya ni Arwin kapag nalaman niyang kasama si Alvin sa Sito Clan. Master Darfield, bagamat hindi ako nagdududa sa iyong lakas, medyo delikado para sa iyo na agad na hamanin ang isang tao na nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Rankang. Inaasahan ko na ang kasalukuyang lakas ng taong iyon ay sapat na para makapasok siya sa nangungunang 10 ng Heaven Rankang. Sabi ni Hyder na may bahid ng pangamba. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alvin. Nagtataka siya kung bakit mataas ang tingin ni Hyder sa taong ika-23 sa Heaven Rankang. Bueno, maaari siyang ituring bilang isang maalamat na figure sa ating Windfall Nation. Hindi siya masyadong matanda, mas bata pa sa iyo, Master Darfield. Hindi lang iyon, kundi sa pagkakaalam ko, galing din siya sa malayong Mortal Continent. Ang babaeng iyon mula sa Mortal Continent ay talagang may likas na talento na higit pa sa kanyang mga kapantay. Sa pagkakataong iyon, kinuha lamang ang kanyang ika-75 na pwesto upang umakyat mula sa ika-75 na lugar upang umakyat. Pagrarango. Nang marating ni Hyder ang dulo ng kanyang pangungusap, siya ay naging solemn. Sa kasalukuyan, eksaktong ika-6 na buwan na ang nakalipas mula nang umakyat siya sa ika-23 na pwesto sa Heaven Rankang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.